I received this prayer request just now. And I would like every one of you to join me in prayer. Let's pray for Aizen Hayes Basilio. Siya po ay 3 years old. Nalunod po siya and right now, comatose po siya dyan sa Sacred Heart Hospital. I could just imagine yung pong nararamdaman ng mga magulang. Ano po? A 3-year-old girl drowning and right now comatose. Ano po sa Sacred Heart Hospital. I would like every one of us to pray for this child. Pwede mo magawa-kawakan tayo ng kamay. I just feel so much for this little girl. Ano po? But I believe if you're going to pray together, I believe that God can perform a miracle and wake this child up from comatose na walang brain damage. Alam po nyo kasi kapag nalunod ka, unang-unang nadadamage yung brain. Kahit na mabuhay ito, pwedeng magkaroon ng brain damage. So let's pray for Aizen right now. Come on, please join me. Ama, sa hapong ito, sa gabing ito, itinatas namin sa Aizen Hayes Basilio. Lord, right now in the ICU, comatose because of drowning. We believe, oh God, by the stripes of Jesus Christ, Lord, she can be healed. And she is healed right now, Lord. Lord, kini-claim namin ang iyong promise that whatever we ask in the name of Jesus, Lord God, it shall be done. And Lord, we are interceding for her right now, Lord God, that she would wake up, oh God, from being comatose. And Lord, gigising siya, walang anumang complication, Panginoon, she's going to be normal. And Lord, we just cry out, oh God, for healing for this 3-year-old girl right now. Alam po namin, Panginoon, according to your promise, whatever we ask, Lord, it shall be done. And right now, God, we are interceding for her. We are interceding, Lord God, that Panginoon, ang batang ito, Panginoon Diyos, ay will be given another lease of life, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon Diyos, sapagkat alam po namin na pakikinggan mo ang aming mga panalangin. Lord, even tonight, Lord, even as we listen to your word, we ask for your Holy Spirit to speak to us, Lord. Open our hearts and our minds, Lord, even as we listen to your word. Lord, we thank you, we honor you, Lord. Gamitin mo ang ilingkod sa kapahayagan ng mga salita this afternoon, Lord God. We thank you and honor you. In Jesus' name we pray. Every one of us would say amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay, sige po, pwede na tayo maupo. Last Sunday ay ang ating topic. Anybody remembers our topic last Sunday? Anong topic natin last Sunday? Self-discipline. Okay? Alam po nyo, napakahalaga ng self-discipline. If we want to be successful in life, kailangan one thing that we should have is that we should have self-discipline. But this afternoon, I'll be talking to you about discipline. Again, but this time, it is called God's discipline. Okay. Ang pag-uusapan po natin, ang topic natin ay follow or palo. Mamili kayo. Sumunod o mapalo? Follow or palo? Ilan na po sa inyo dito ang napahalo na kay nanay? Wala? Ang babait naman ninyo mga bata kayo. Mukhang wala pang napahalo. Okay, let me ask again. Ilan na po sa inyo dito ang napahalo ni tatay o kaya ni nanay? Lahat tayo, di ba? Okay, as we grow up, I believe every one of us, dahil meron tayong kapilyuhan, meron po tayong kapilyuhan, talagang napahalo na tayo kay nanay at kay tatay. So I remember, nung kayo po'y maliliit, kasi alam po niyo, we are 9 in the family. 10 po kaming anak, 7 lalaki at saka 2 babae. And try to imagine what my mother went through, raising up 7 boys and 2 girls. Ano po? Kaya hindi madali yon. Yung ngayon lang, isang anak nga lang, talaga wala na. Suko yung mga nanay. What more if you have 7 boys and 2 girls? So I can remember during that time, kami mga palaboy. Dahil puro lalaki kami, mga palaboy kami. So every now and then, pagkagat ng dilim, usually nanay ko tatawag na yan. Isa-isa tatawag na kami, Lamberto, tapos marinig ko yung pangalan ko, Lorenzo, sabi niya kasi Lorenzo ako, no? Ayan, pagka malayo pa ako, marinig ko na yung pangalan ko, tatakbo na akong pauwi.
Parang po nyo, bago ako makapasok sa gate, ang nanay ko, natatanda ko, meron po siyang hawak na branch ng guava tree. Ano? Kasi po noon, may bayabas kami sa tabi ng aming gate. So nanay ko, kuko po siya ng sanga ng bayabas. Pagkatapos tatawagin ang mga pangalan namin. Pag uwi namin, ayan, tira talagang palo kagad kasi palibot kami. Ano? Tapos ayun, magmamarka dito sa mga binti. I can remember that time. And during those time, hindi ko maintindihan. Parang feeling ko nanay ko napakalupit. I feel as if my mother is so cruel. Pero alam po niyo, later on as I grew up and began to have my own family, I realized the purpose of those palo. And later on in my life, I began to thank my mother for disciplining me. Ano po? Na ako'y dinisiplina ng nanay ko, though even during the time, I cannot fully understand and I do not even appreciate it. I don't even like it. But later on, alam po niyo, ako'y magkaroon ng sariling pamilya. I began to remember what my mother did to me, disciplining me. I am what I am today because there is a person who disciplined me to become the kind of person that I am right now. Alam po nyo, tayong lahat ay in the very same way ay, alam po nyo tayo dinidisiplina ng Diyos. And I believe it's very important. Okay. Meron na akong dito ang hawak. Ano to? Ano to? Sandok. Ano? Pero ito pong sandok na ito ay nag-iba yung purpose. Bakit? Kasi ngayon, ang sandok na ito, ayan, may mata at saka may mata at saka bibig. Ano po? We call this in the house, Mr. Spunky. Ang tawag po namin dito sa bahay ay Mr. Spunky. And this is for whom? Para kay Cody po ito. Para kay Cody. Yung aking apong 2.5 years old. Okay? So alam po nyo kasi yung aming apong 2.5 years old ay, alam mo, napakatalino ng batang ito. Napakatalino ng batang ito. Very conversive siya. Ay, hindi po siya, talagang diretso yung niya. Diretso yung salita niya. Sabi sa kanya, sabi ko, Cody is yummy. Sagot niya. Sabi niya, no, sabi niya, Cody is not yummy. Sabi niya, I'm not a food. Sabi niya, I am Cody, Austin Cody, di Malanta Planet. Sabi niya, So, alam po niyo, as this child is growing up, I began to realize na kailangan na siyang matuto ng discipline. So what we did is, bumili po ako nito, sandok na kahoy, diyan sa palengke. Linagyan ko ng mata, di ka ng bibig, ang tinawag namin dito, Mr. Spunky. So every time, and then we make some rules. Gumawa kami rules sa bahay. Rule number 1, rule number 2. Okay, rule number 1, before yung, kasi paborito po niya yung sa YouTube, yung planet Before planet, praise and worship first. Rule number 2, no shouting. Rule number 7, always wear slippers in the house. Rule number 3, sabi niya, no throwing. So alam po niya yan, memorize po niya lahat ng mga rules na yan. And every time he disobeys, sabihin namin, gusto mong humalik sa puwit mo si Spunky? Ayan. You want me to call Spunky and kiss your bullet? Sabi namin sa kanya. Sabi, no. Please, Lolo. Sabi niya, Lolo, I'm sorry. Sabi niya, yayaka po siya sa legs. Lolo, I'm sorry. Sabi niya, okay, don't do it. Yes po, I'm not going to do it again. So I began to realize that this is a very effective way of teaching yung pong 2.5-year-old naming apo, discipline. So I realized every one of us, we need something as a symbol of discipline. Sa bahay po namin, mayroon kaming 2 ganito, naka-display yan. Naka-display yan sa kusina, tsaka sa kwarto nila. Kapag ka nagdi-disobey siya, sabi namin sa kanya, who is that? Is it that one? Yes, who is that? That's Mr. Spunky. Sabi niya, you want Mr. Spunky to kiss your bullet? Sabi niya, no, Lolo. Sabi niya, no, please. Sabi niya, alam po niyo, this is a very effective deterrent na sa gayon ang batang ito ay talagang malaman niya kung ano yung tama at hindi. Now, this afternoon, we're going to talk about God's discipline. Have you ever wondered, dumating na ba sa inyong kaisipan na naisip nyo, pinapalo na yata ako ni Lord?
Have you ever thought of that? That something begins to happen in your life. May nangyayari. Nagka-problema ka, nagkasakit ka, and then all of these things. And then it comes to your mind. Na parang sinasabi, naku, eto na, pinapalo na ako ni Lord. Eto na. Di ba dumarating sa ating yon? Now, when something happens to us, and then it comes into your mind as if, wow, the Lord is trying to discipline me. Now, this afternoon, I would like every one of us na makita natin yung ating topic today is yung follow or palo. In other words, either you obey or mapapalo ka. Ilan po sa inyo dito yung napalo na kay Lord? Wala pa? Buti pa kayo? Babait ninyo? Ako ilang beses na ako napalo kay Lord eh. Buti pa kayo, hindi pa napalo. Ulitin ko yung tanong ko, sino po sa inyo ang napalo na kay Lord dito? Ayun, umamin din kayo. Hindi ba? Okay, so we're going to talk about God's discipline, follow or palo. Okay, Hebrews chapter 12, verse 5 to 11. I would like every one of you to listen to this. Ang sabi dito ganito, My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you. Sabi niya, no? Verse 6, because the Lord disciplines those He loves and punishes everyone He accepts as a son. Endure hardship as discipline. God is treating you as sons. For what son is not disciplined by his father? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. Meron po palang tinatawag na illegitimate children. O in other words, illegitimate Christians. Ano po? Sabi niya, then if God does not discipline you, then you are illegitimate children and are not true sons. In other words, hindi ka totoong born again. Born again ka lang, pero hindi ka totoong born again. Then verse 9, sabi dito ganito, moreover, we have all had human fathers who discipline us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? Our fathers disciplined us for a little while they thought best, but God disciplines us for our good, that we may share in His holiness. Though discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace to those who have been trained by it. So in other words, dito po makikita po natin sinasabi ng Bible na kapag ka ikaw ay tunay na Christian, kapag ka ikaw ay tunay na born again, God disciplines us. In other words, God will not allow any one of us to continue na tayo ay magpatuloy sa maling pamumuhay. God will always come into the picture and intervene so that every one of us na tayo ay maibalik ni Lord sa tamang landas. Di ba? Kasi po tayong lahat, every once in a while, sabi nga ng Bible, all we like sheep has gone astray. At one point in our Christian life, or at what point in your life, alam po niya, nililigaw tayo ng landas. Sometimes we don't realize it. Sometimes talagang matigas lang ang ulo natin, ini-ignore lang natin. Pero alam po ba ninyo, alam po niyo ang Diyos nakikita niya. Nakikita niya ang buhay natin, and He wants to see to it that every one of us are always on the right path. That's why He is using the rod to correct us. Ano po? To discipline us. Na sa gayon ay hindi tayo mapariwara at mapalayo sa Kanya. Therefore, lahat ng ating nararanasan, anumang uri ng pagsubok o anumang problemang dumarating sa ating mga buhay, they may be in the form of God's discipline to us. Though sometimes we do not fully understand, hindi natin naintindihan kung anong nangyayari, but God knows. And the purpose of God on all the things that He allows to happen in our lives, yung pinitulutan yung mangyayari sa ating buhay, is because God is trying to discipline us. Proverbs chapter 13 verse 24, ang sabi dito ay ganito, He who spares the rod hates his son, but he who loves him
is careful to discipline him. Sabi po dito, no? Ang hindi raw po gumagamit ng pamamalo, sabi niya, he who spares the rod hates his son. In other words, if we do not discipline our children, it means we don't love them, but we hate them. That is what the Bible is saying. Ano po? Ang sabi niya, but he who loves him is careful to discipline him. So, halimbawa ko, ang mga anak ko, I make sure I make it a point na kapag ka sila'y nagkakamali, that I discipline them. That kapag ka sila'y medyo napapalayo kay Lord, I always remind them. Ano po? As a father, it is my responsibility to always see to it, kahit na malaki na po yung mga anak ko. Ano po? I always see to it that my children are always on the right path. So in the very same way, tayo pong lahat, God would like to see to it that all of us are yung pong lumalakad tayo sa tamang daan. Kaya sabi nito, he who spares the rod hates his son, but he who loves him is careful to discipline him. Proverbs 23, verse 13 to 14. Do not withhold discipline from a child. If you punish him with the rod, he will not die. Punish him with the rod and save his soul from death. Yan po sabi ng Bible, ano? Alam po niyo ako, namamalo ako, lalo na maliit pa yung mga anak ko. Ano? I instituted a little bit of fear in them because I would like them to have a reverent fear for me. Kasi po kapag kayo mga anak, walang takot sa mga magulang, ayan, ako malaking problema yan. Di ba? Yung itinutuwid mo, yung mga anak mo, tinatawanan ka lang. Di ba? Tapos tinatakbuhan ka lang. Ay, may malaking kang problema. If you are not able to discipline your children, you have a problem in your hands. Kaya sabi dito ng Bible, sabi niya, do not withhold discipline from your child. If you punish him with the rod, he will not die. Sabi niya, punish him with the rod and save his soul from death. So therefore then, the rod or the paddle is necessary. Ano po? Necessary pala ito, mahalaga pala ito. Kaya doon po sa aming apo, sa 2.5-year-old na si Cody, we see to it that he understand what this rod or paddle is all about. So ito po yung nakadisplay sa kusina at sa kwarto nila. So kapag ayaw niyang sumunod, ano po, tinuturo namin ito sa kanya. Do you see that? Do you want me to call Mr. Spunky? Do you want Mr. Spunky to kiss your bullet? Sabi niya, no, Lolo. Sabi niya, please, Lolo, I'm sorry. So, yaya ka po sa amin, sabi, Lolo, I'm sorry. Oh, don't do it again. Yes po, Lolo, I'm not going to do it again. Sabi niya. So, I believe the rod becomes a very effective deterrent na sa ganyan po yung aming apo matutong sumunod. Okay. And every time, sabi ko sa kasama ko sa bahay, pagka pinalo nyo siya na meron siyang ginawang hindi tama, make sure na nasaktan siya. Make sure na kailangan yung diaper, baba, papaluin nyo, masasaktan yung bata. Bakit? Kapag hindi siya nasaktan, tatawanin ka lang niya. Di ba? Pinalo mo siya, di siya, sabi hindi mo masakit. Di ba? O parang kayo, napalo kayo. Hindi ba? Tatakbuhan nila sa nanay. Sabi, hindi mo masakit. Kaya po ako, sa mga anak ko, pagka namalo ko, talagang, may tambala mo, nanitay tang bala mong asanyang meglipasag. Talagang masasaktan talaga. Because I would like them to remember, okay, don't do this again. Upo kaya, don't do this again. Remember, if you do it again, then, pero ako po, pagka namalo ko, I always make sure that they understand bakit kailangan niya mapalo. So, kasi meron po kaming rule sa bahay. Meron kaming rule sa bahay. Okay, rule number 1. Si Cody po, may rule number 1 yan. Rule number 2, rule number 3, rule number 4. Nung aking mga anak ay lumalaki po, ganun din po, merong rules. So, the moment that they break the rules, tatanungin ko sila, anong ginawa mo? Ito po. Anong napag-usapan natin? Anong dyan? Palo po, sabi niya. So, I make it a point that my children agree na dapat siya mapalo. Hindi kami namamalo na hindi siya nag-agree. Siya mismo, kailangan niya, anong gagawin natin? Palo po.
Tapos makikiusap yan, Daddy, isa lang po kanyo. Yung, magbabargaining kami noon. Hindi, 3. Sabi ko, Daddy, please, isa lang kanya. But he agrees kasi meron siyang ginawang hindi tama na dapat siya mapalo. Okay. Pagkatapos na palo, iiyak yan. Okay, yayakapin ko. Bakit ka pinalo ni Daddy? Kasi po nyo, love nyo ko. Yan. That is how we train our children. We train them, that we discipline them, pinapalo sila. Bakit? Kasi mahal namin sila. So it is ingrained in their mind that the reason why napalo siya, kasi mahal siya ni Daddy at ni Mommy. Kasi ayaw namin silang lumaki na suwail, ayaw na silang lumaki na disobedient, so they understand na kapag ka napalo siya, nag-a-agree siya, dapat siya mapalo. Hindi na pinapalo yung bata na hindi siya nag-a-agree. Di ba? Pinalo yung bata, tumakbo sa nanay. O baka pinalo dati, hindi ko po alam. Basta pinalo lang niya ako niya. So, confused yung bata. Di ba? Confused yung bata. Hindi niya alam, hindi maintindihan kung bakit siya napalo. So, kailangan alam ng bata kung bakit siya napalo at nag-a-agree siya na dapat siya mapalo. Okay? And remember, kayo mga parents na nandito, kailangan meron kayong agreement regarding discipline of the children. Okay? Kailangan kapag pinalo ni tatay, tumakbo kay nanay, yung sasabihin ni nanay, ay, tatay mo talaga, demonyo yan. Ganon? Wag! Kasi pagka kinampun mo yung bata, isipin niya, si tatay, demonyo. Si nanay, savior. So what happens is, kapag confuse ang bata sa discipline, sa bahay, may bida, may kontrabida. Hindi ba? Either na si nanay o si tatay yung kontrabida or either one of them, siya yung bida. Kaya titingin niya kay tatay, demonyo. O di ba? Kaya kay nanay, kontrabida. Tingin niya sa kabila, kay nanay o kay tatay, tingin niya, yung bida. So nagkakaroon ng bida at kontrabida sa ng bahay. So discipline is very important. Mahalaga po yung discipline. Kailangan kayong mag-asawa, mag-agree kayo. O pagka pinalo ko yung bata, wag mong yung parang ang bata ay ko-comfort. So, sige, tatay mo talagang ganyan. No. Siguro sabi mo, okay, ano bang ginawa mo? Kasi po, kaya naman pala, kaya pala nagalit si Papa kasi ginawa. So next time, don't do it again, ha? Dapat ganun po. So nag-a-agree kayo dapat sa discipline. Alam mo niyo, kung minsan maraming mag-asawa, nag-aaway sa pagdidisiplina ng bata. Di ba totoo? Nag-aaway sila. Bakit? Pinalo ng nanay. Sabi ng tatay, ba mo pinalo yung anak mo? Kaya totoo may babarugan na yan. Di ba ganon? So anong nangyari? Confused ang bata. Hindi niya alam yung tama at saka mali. Bakit? Kay tatay tama, kay nanay mali. Which is which? So kailangan ang mali ay mali, ang tama ay tama. So in the very same way sa atin po. Sabi sa ating binasa na tayo po dahil tayo mga itinuturing ng Diyos na tayo kanyang mga anak, He always put us into discipline when we are disobedient. Either you follow God or He will follow you. Mamili kayo. Follow or follow? Mamili kayo. Follow or follow? Follow daw. Okay, now, let's look at the difference between punishment or discipline. Yan. Punishment or discipline. Ang ginagawa ba ng Diyos sa atin ay parusa o pagdidisiplina? Now, what is the meaning of the word punishment? What is punishment? Punishment in the original language is defined as a suffering or pain that serves as a retribution for any wrong committed. So yung pong punishment is that when suffering or pain is inflicted as a retribution for any wrong that was committed. Yun po yung punishment. Kapag ka meron kang ginawang hindi tama, dapat kang parusahan. Hindi ba? Dapat kang parusahan. Kasi nga, meron kang linabag. Halimbawa, sa ibang bansa, sa Saudi Arabia po, kapag ka meron kang ginawang kasalanan doon, may parusa. Kapag ka nagnakaw ka, putol ang sandaliri mo. Ganun po sa Saudi. I worked there for 6 years. Okay. Pagka nagnakaw ka, nahuli ka nagnakaw,
putol ang isang daliri mo. Pagka nakita mo doon isang tao, putol ang isang daliri, magnanakaw yun. Ha? Okay. Otherwise naman, every Friday, kapag meron kang ginawang hindi tama, yung every Friday, meron silang pinapalong 30 lashes. Every Friday. In full view of all the people, of the public, pinapalo sila. At hindi lang mahinang palo, talagang malalakas na palo sa likuran. Plugging po ang tawag doon. Plugging. Every Friday, usually, yung mga law offenders, sila po pinapalo. Every Friday. Sa Singapore, ganun din yung pong plugging na inaano nila. So, there are some societies and countries na talagang they are instituting yung flogging, yung pamamalo because of some offense. As a punishment for a committed wrong. Kapag gumawa ka ng hindi tama. Okay? So, dito po makita po natin, punishment in the original language is a suffering or pain that serves as a retribution for any wrong that is committed. Okay. Now, ito po yung ibig sabihin punishment. Punishment, it gives a negative consequence. Ang punishment po, negative yan. Anong ibig sabihin yan? Pagka pinarusahan ka, nakakahiya. Ay, naparusahan yan. Ay, nakulong yan. Ay, naano yan, ganito, di ba? And so on and so forth. So, it creates a negative image and consequence that you are a lawbreaker. Di ba? Okay, punishment is given in righteous anger. Ang Diyos, kapag ka po, yung galit na siya, of course, ang Diyos nagagalit, about sin and about unrighteousness. So, punishment is given in righteous anger, and then the basis is law. Okay. Ang ibig sabihin yan, pinapunish ka, you are being punished because you break a law. Meron kang linabag na batas. Either na siguro in any country or anything. So the basis of punishment is law. So when you break a law, you are going to be punished. Okay? Next bullet, sabi niya, punishment is for unbelievers. God's punishment is not for believers, but for unbelievers. In other words, what the Bible is saying, God punishes the unbelievers. Yung mga hindi mananampalataya, yung mga hindi nakakakilala kay Lord, sila yung pinapunish. Okay? 2 Thessalonians chapter 1, verse 8 to 10, ang sabi ganito, no? He will punish those who do not know the Lord. Ano sabi dito? He will punish those who do not know God. O yung pinapanis ng Diyos, yung mga hindi nakakakilala sa Diyos. So in other words, the unbelievers, they are the ones who are being punished and do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord from the majesty of His power. Genesis chapter 6, verse 11 to 14. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth have corrupted their ways. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So makita po natin dito, in the time of Noah, God instituted punishment. Why? Because majority of the people during that time, lahat po nagpakasama-sama. All of the people during the generation of Noah, they are all evil. So much so na ang Diyos na puno na. Sabi ng Bible, the Lord is sorry that He created man, for the man became so evil. So God decided what? Nagpasya ang Diyos na lipulin, patayin ang lahat ng tao through the flood. So God asked Noah to build an ark. Nito sa Noe, sabi, gumawa ka ng isang daong. Sabi, pasok mo doon, ng buong pamilya mo, kasama ng mga animals sa 2x2. Pagkatapos matapos ni Noe, yung daong, pinasok yung mga animals 2x2, and then it rained for 40 days and 40 nights. Until all the whole earth was covered with water. Lahat ng tao, lahat ng hayop patay. Why? Because it is God's punishment for the wickedness of man. So therefore, punishment is not for believers, but it is for unbelievers. Amen.
Okay. On the other hand, what is discipline? Ayan, ano man ang disiplina? Okay. So, discipline also referred to as chasten in the Greek means to educate, to train, or instruct in order to correct. Yung pagdidisiplina, napakalaki po ng kanyang pagmamahal sa iyo. So therefore, you must understand, Lord, bakit ako nagkasakit? Bakit nawala ako ng trabaho? Because simply God loves you. Bakit? Kasi baka inuna mo na yung trabaho mo. Baka yung ginawa mo ng Diyos yung trabaho mo. Hindi ba? So what happens? God will have to remove that from you. Bakit? Kasi nagiging sagabal na yon sa relationship mo kay Lord. So God will have to take away anything that takes its place in your life. So magtatanong ka ngayon, di ba? Ang laki na ng sweldo mo doon. Ang ganda ng posisyon mo, tapos biglang-biglang na-terminate ka. Tapos sisisihin mo si Lord ngayon, Lord, bakit? Lord, bakit mo ko pinitul mo lang ng trabaho? Lord, bakit? Di ba? But you do not understand the reason why God allows that is because He loves you. Because He wants to teach you a lesson. Okay. Sabi niya, the objective of discipline is for restoration and reformation. Para ma-restore ang relationship mo sa Kanya. Yeah. Para ma-restore ang purpose ng Lord sa buhay mo. Para ma-reform ang buhay mo. Kung mayroong mga bahagi ng iyong buhay hanggang ngayon, hindi pa rin tama, hindi mo may tama-tama, then God will have to discipline you on those area of your life. Sabi niya, discipline means applying appropriate consequences to encourage us to make better choices in the future. Ayun po yung objective, ano? Discipline means applying appropriate consequences. Kaya yung kasalanan niyo, hindi ba napapansin, may consequence yan? May consequence yan. Alam ba, uminom ka, nalasing ka. Anong nangyari? Meron pa akong kilala, manager. Ano? Pero ito manager na ito, ang gandang posisyon sa isang company, pero meron siya kahinaan. Lasenggo siya. So madalas, uwi mula trabaho, uwi siya, alam po niya, hindi siya nakakauwi ng bahay. Bakit? Kung saan siya matumba, doon na siya matutulog. Madalas ay natatatapon siya sa kanal. Alam po yung kanal sa tabi ng daan? Doon na lang siya makikita. Bakit? Sa sobrang kalasingan, hindi na po siya nakakauwi. Until eventually, he lost his job. Bakit? He was not able to control that area of his life. Ang ganda na ng buhay niya. Ano ka, just imagine, manager ka na. But he lost everything. Why? Kasi po hindi niya may tama-tama ang kanyang buhay. So sabi dito, discipline means applying appropriate consequences to encourage us to make better choices in the future. Tandaan nyo, lahat ng gawa natin may consequence. Lahat ng kasalanan na ginawa mo may consequence. Amen. Bakit? To encourage us to make better choices in the future. Nasa kayo sa susunod, alam mo na kapag ka pala ginawa mo to, eto yung mangyayari. Ito yung magiging bunga niya. So that next time, when you are faced with a choice, alam mo na kung anong pipiliin mo. Ay, kapag ka pala ginawa ko to, ito yung mangyayari sa akin. Pagka ito yung ginawa ko, ito yung magiging resulta. Then you are able to make better choices in the future. Okay? Now, for number 1, tingnan natin, for whom is God's discipline? Sabi niya, discipline is for God's children. Tandaan nyo, ang pagdidisiplina ng Diyos ay para sa mga anak lamang niya. In other words, para sa totoong Kristiyano lang. Para sa totoong Kristiyano lang. So therefore, kung ikaw ay totoong Kristiyano, then definitely God will put you under discipline. Hindi naman sa lahat ng oras tama ang ginagawa natin. Hindi ba? Hindi naman sa lahat ng oras na tumatama tayo sa lahat nating ginagawa. There are times nagkakamali tayo. That is the time that God comes into the picture and discipline us. Bakit? Because ang sabi ng Bible, for God disciplines His children. Ngayon kung ikaw ay legitimate children, hindi ka tunay na born again. Siguro kahit anong gawin mo, makikita mo parang wala lang, gano'n. Pero ikaw ay anak ng Diyos, tandaan mo,
konting pagkakamali mo, God is going to come into the picture and will try to discipline you. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos na tayo mapariwara. Discipline is for God's children. Disiplina para sa iyo yan, kaibigan. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Sabi niya, it is for those who are wayward in their Christian life. Para kaninong disiplina? Ayun, yung lagi nalilis ng landas. Are you the kind of Christians lagi nalilis ng landas? Ano? Maya wala na sa church. Maya hindi na nagpe-pray, hindi na nagbabasa ng Bible. Maya wala na, napawalay na kay Lord. So, anong gagawin ng Diyos? God will do everything to bring you back. That is when discipline comes in, when you become wayward in your Christian life. Kapag ka napariwara ka na, then God's discipline come in. Pero kung okay naman ang life mo, obedient ka kay Lord, then there is no need for discipline. Because discipline are only for those who are wayward. Kaya mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Ano? Ikaw na lagi mo pinagwawalang bahala ang utos ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Because definitely God will come into the picture and discipline you. And then, disciplining children is the primary responsibility of fathers. Dapat ang tatay. Ano po? Ang laging, ang merong disiplina, ang merong responsibility na mag-discipline ng kanilang mga anak. Okay, number 2. The purpose of discipline. Ano bang purpose ng pagdidisiplina ng Diyos? Hindi pa pwedeng yung okay lang. No. Sabi niya dito, God's discipline is number 1, it is personal. For the Lord disciplines the one He loves. In other words, ang ibig sabihin nito ay personal ang dealing ni Lord sa atin when it comes to discipline. Depende kung saan ka nagkukulang, kung saan ka namamali. Then God comes in to discipline you. Why? Sabi dito, for the Lord disciplines the one who He loves. Ang ibig sabihin niya, kaibigan, mahal na mahal ka pala ng Diyos. Kaya pinahintulutan ka niya dumaan ng pagtutuwid. Bakit? Kasi mahal ka ng Diyos. Amen. Every one of us must understand the reason why God allows these things is because God loves us. Mahal ka ng Panginoon, kaibigan. And then number 2, sabi niya, it is painful. No, discipline is pleasant at the time, but painful. Masarap po ba ang madisiplina? Hindi. Sabi ng Bible, for no discipline is pleasant at the time, but painful. Masakit. Hindi ba? Kung minsan pinahintulutan ng Lord na dumaan tayo ng masakit, ng mga problema, ano man pinagdadaan natin. Why? Because God really designed this discipline to be painful. Bakit? Para hindi mo makalimutan. Ha? Para hindi ka makalimutan. Pero sometimes, alam niyo po, kung minsan si Lord, hindi naman niya kagad-agad na yung matinding palo ang bibigay sa iyo. Una, kakausapin ka muna ni Lord. Yung still small voice. Anak, sabi niya, hinay-hinay ka, hindi tama yan. So, the Holy Spirit will speak to you and tell you what you are about to do is wrong. Di ba? But when you do not listen to that still small voice, then the rod comes in. Una, tapik lang muna. Ganyan lang muna, ano? Una, tapik lang muna. Okay, tatapikin ka lang ni Lord na ganyan, unti. Ngayon, kapag ka hindi ka nakinig, palakas ng palakas yung pitik. Yan. Di ba? Pagka hindi ka pa rin nakinig, abay, siguro, baka kasi mabasag ito eh. Ano kaya pwedeng palo? Carl, ka, sample lang kita. Na talagang, tingnan natin kung gaano kalakas yung palo ko, no? Yan. Alisin mo yung baka meron ka, no? Alam niyo, the first time God is going to use the still small voice, kausapin ka lang, anak, sa'yo wag mong gagawin yan. Pero alam niyo, kung minsan hindi tayo makuha sa pakiusap. Hindi ba? Kinakausap ka lang ni Lord, pero hindi ka marunong makuha sa pakiusap. So, topic lang muna, anak, don't do that, that's wrong. Pero ayaw makinig. Di ba? O next, palakas ng palakas yan. Alam niyo yung kabayo? Sino po sa inyo nakakita ng kabayo? Di ba kayo nakakita ng kabayo? O kayo bumaba muna tayo sa baba.
Sa tabi ng General Mall, may kabayo diyan kapag kagabi. Ano, yung So, alam mo nyo, yung yung kutsero, alam yung kutsero? Yung kapag ka yung alam yung kalesa, sino po sa inyo nakasakay na ng kalesa? Alam mo, marami mga young people ngayon, di pa nakasakay ng kalesa, no? Pero alam niyo, ang sarap sumakay ng kalesa. Ako nag-enjoy ako pagka sumakasakay ng kalesa kasi dinig ko yung ng kabayo, tigirik, 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 tigirik. Lalo kapag kagabi, tahimik, tapos narinig mo yung anak kabayo, ang sarap. Parang feeling mo, parang turista ka. Yan, yeah. So, alam mo yung kutsero, kapag gusto niya tumakbo yung kabayo ng mabilis, pipitikin niya yan. Pagka ayaw tumakbo ng kabayo, tamad, lalakasan niya yung palo, pak! Pag ayaw pa rin tumakbo ng pak, 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 pak. Kaya nga, yung palo po ng kutsero sa kabayo, depende sa pagsunod ng kabayo. So kapag ayaw sumunod ng kabayo, palakas yung palo. Di ba? May awak yung salati ka, pak! Pak! Tapos kita mo yung yung kabayo mo gumagano, tapos tatakbo ng mabilis. Alam po niyo, kung minsan tayo ganun din. Kapag ka nakuha ka sa still small voice, okay. Pero kapag ka hindi ka nakuha, palakas ng palakas ang palo. Until such time that you will yield to God's discipline. Ano po? Kaya painful yan. It's not easy. Hindi madali. It's very painful. Sabi niya, it is purposeful. God disciplines you for a purpose. So therefore, lahat ng trials mo, lahat ng pagsubok, anumang pinadadaan sa inyo, Lord, merong purpose yan. And it is always for your good. Hindi dahil galit sa iyo ang Lord, kundi lies ng Lord na ituwid ka. Bakit? Because He wants you to experience the abundant life. Sabi dito, the purpose of discipline is that one departs from simple ways, repents and turns to God. So ang purpose po lagi ng discipline ay para po lumayo tayo sa ating simple ways. To repent and turn back to God. So the objective of discipline is for you to go back to God. Kayong napapalayo kay Lord. Kayo hindi na nag-a-attend, hindi na nagbabasa ng Bible, hindi na nag-pray. So God allows discipline in our lives na sa gayon may balik tayo. Sabi niya, the purpose of God's discipline is not to punish us but to transform us. He's already meted out punishment for our sins on Jesus at the cross. The purpose of His discipline is to transform us more and be more like more and more into the likeness of Christ. So objective daw po ng discipline is to make us more and more like Christ. Yun po yung objective. Ano po? Yung pong ating kasalanan, may katapat na parusa yan. Pero yung ating makasalanan ay, yung pong parusa noon ay tinanggap na ng ating Panginoon Yesus. Siya ang pinahirapan dahil sa ating makasalanan. Ano po? So, hindi na po tayo kinakailangan parusahan pa. Bakit? Si Jesus Christ na ang pinarusahan sa krus because of our sins. But God allows us to undergo discipline na sa gayon ay tayo ay may tama lamang. Now, what is the purpose of God's discipline? Number 1, letter A, for the purpose of spiritual maturity. Nang sa gayon ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. Number 2, to discern between right and wrong. Para malaman mo ang mali at saka tama. Kung minsan kahit na Kristiyano na, hindi mo alam ang tama at saka ang mali. Amen. So therefore, for us to know between right and wrong, God will have to discipline us. Ano po? Sabi ni Lord, anak, this is the right way, not that one. Hindi yan ang tamang paraan ito. Okay. And then number 3, sabi niya, to learn obedience. Para matuto tayong sumunod kay Lord. Kasi madalas, tayo lahat matitigas ang ulo. Sabi ni Lord, gawin mo to. Iba yung gagawin mo. Sabi ni Lord, mag-church ka kapag linggo. Anong ginawa? Nag-mall ka, nagpag-birthday ka, nagpag-party ka. Sabi ni Lord, magbasa ka ng Bible. Nanood ka lang ng Netflix. Hindi ba? So, the objective of God's discipline is for us to learn obedience. So, yung pong aming apo, kapag pinakita ko na ito sa kanya, Cody, you want Spunky to kiss your bullet? Sabi niya, Lolo, no. Sabi niya, okay. Sabi namin sa kanya, you obey. Yes po, sorry po, Lolo, sabi niya.
Okay? So to learn how to obey. Nasa gayon tayo po ay matutong sumunod sa Diyos. Number 4, it produces righteousness. Nasa gayon ay maging matuwid ang ating buhay. Bakit? Because you are always afraid of the consequences of your sin. That's why you always make it a point that you always obey God. Bakit? So that it will produce righteousness in your life. Ano po? Nasa gayon maging matuwid ang ating buhay. Takot kang gumawa ng kasalanan. Amen? Sino pong naritong takot gumawa ng kasalanan? Amen? Ako po, takot akong gumawa ng kasalanan. Bakit? Takot ako dito. I do not want, hindi ba sa ayaw ko ng God's discipline? What I'm saying is this, itutuwid ko ang aking buhay so that discipline will not be necessary in my life. Amen. Okay. If it is necessary, okay, I will accept it. Pero kung ako'y, as much as I can, sumusunod ako kay Lord, then this hindi na necessary. So, next is restoration, para ma-restore ka. Kayong napapalayo kay Lord, kayo hindi na nag-church, kayo nagpakalayo, kayo hindi na nagpipray, kayo hindi na nagsasal, kayo So, ano gagawin ni Lord? He will discipline you. To make you realize yung mga bagay na nagkukulang ka. You can just imagine, puro ka na lang trabaho. Di ba? Kahit na linggo, pinagtatrabaho mo. Kahit hindi ka kailangan magtrabaho, nagtatrabaho ka pa rin. Tapos wala ka lang trabaho kapag galing, hindi ka pa rin nag-church. Bakit tinamad ka na? So, ang gagawin ni Lord? Eto. Di ba? Eto ngayon, ang katapat mo. Pagka, ayan, napalo ka ng konti. Oops! Lord, taka. Alam po niyo kung minsan merong mga umaaten sa atin, matagal na hindi umaaten, sa atin, wow, praise God, nandito kami, we are happy to see you. Then sabi niya, Pastor, sabi niya, ang tagal ko na pong nawala sa church, kanya, na-realize ko, gusto ko nang bumalik, kanya, kasi duman ako ng matinding pagsubok. So sabi niya, kundi siya dumaan ng matinding pagsubok, hindi niya naalala ang Diyos. Natanong ganito, ihintayin mo pa ba yung palo ng Panginoon bago ka magbalik lubos sa Panginoon? Do you have to wait for this? O yung marirealize mo, Lord, mag-church na ako. Diba? Diba? Sabi naman Lord, diba? Do not forsake the gathering of the saints together. So God wants us in church. So kapag ka pinabayaan mo mag-church mo, then you're asking for this one. You're asking for this one. So restoration. God's instruments of discipline. Number 1, storms of life. Ano ba yung pamamaraan ng pagdidisiplina ng Diyos? Number 1, mga bagyo ng buhay. Jonah chapter 1 verse 4-5. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God, and they threw the cargo into the sea to lighten the ship. An example of this is Jonah. God asked Jonah to go to Nineveh to preach sa mga Ninevites. Pero si Jonah is, medyo stubborn heart. He doesn't want to obey God. So instead of going to Nineveh, he went the opposite way. Nagpunta siya sa Tarshish. Anong ginawa ng Lord? Sabi sa Bible, Jonah chapter 1, nagpadala ng malakas na bagyo si Lord sa buhay po ni Jonah. Only for Jonah to realize that he is running away from God and going the separate way. Para lang malaman ni Jonah na nagkakamali siya. Alam po niyo kung minsan, kailangan pa natin ang bagyo sa buhay natin para ma-realize natin na mali na pala tayo. Hindi ba? Sometimes, storms are necessary for us to realize na mali pala tayo. So therefore, anong ginawa ng Diyos para may tama si Jonah? Nagpadala ng malaking bangus. Bangus ba? Hindi. Sabi, balyena daw. Pwede kasi malaking balyena, So itinapon si Jonah sa dagat, and then linamon siya ng malaking isda, and he was there
for 3 days and 3 nights. When he was inside the stomach of the big fish, that is the time he realized. Doon niya na-realize, Lord, patawarin po niyo ako kanya. I am running away from you. Alam po niyo, kung minsan tayo, kung di tayo magkakaproblema, hindi mo re-realize na ang layo-layo mo na kay Lord. Hindi ba? Kung di ka magkakaproblema, hindi mo maisip mag-church. Kailangan mo pang dumaan ng malakas na bagyo para makita mo yung kahalagahan ng pag-church. Una pa yung pleasure kaysa pag-church. So what happens? God sends a storm. God tells you, anak, namimiss ka na namin sa church. Namimiss ka na namin sa cell group. Namimiss ka na namin sa morning prayer. So what is the objective of that storm? For Jonah to realize that he is already far away from God. So therefore then, storms are God sent sometimes to us for us to realize that we are far away from God. Kaya nga, kung minsan may dumating mga problema, let's welcome them. It is a form of God's discipline to us. Amen. So makita po natin si Jonah dito, ayan, talagang sabi ni Jonah, no, Job chapter 5, verse 17 to 18, Blessed is the one whom God corrects. So do not despise the discipline of the Almighty, for He wounds, but He also binds up. He endures, but His hands also heals. Nasasaktan tayo, ang sabi, dahil sa pagdidisiplina ng Diyos. Pero sabi po dito, He also binds and heals. Siya rin po, ang Diyos din po ang mag-heal sa atin. God's discipline exposes our sin and flaws, not to condemn us, but to set us free and provide transformative healing. Amen. So kung meron mang dumating na bagyo sa buhay mo, kaibigan, maaring God is calling your attention. Isipin mo. Yeah, okay. Evaluate your life. Now, how should we react over God's discipline? Number 1, do not regard them lightly but have a teachable spirit. Pagka may dumating na bagyo o pagdidisiplina ng Diyos sa buhay mo, huwag mong ipagwalang bahala. Ay, wala yan. Ang kaya no, huwag mong ipagwalang bahala ang pagtutuwid ng Diyos. Sapagkat kapag hindi ka nakuha sa topik, latigo ang kasunod nun. Only to get your attention and to bring you back where God intended you to be. So therefore, have a teachable spirit. Yung madali kang turuan, hindi yung masyado kang stubborn. Di ba? Then number 2, humble yourself before God. Magpakumbaba ka kay Lord. Lord, sorry po, patawarin po niyo ako. Lord, napalayo ko sa inyo. Lord, nakalimutan kita saglit on all of these things. Okay? So humble yourself before God. And then number 3, acknowledge your sin and ask God's forgiveness. Aminin mo yung kasalanan mo. Huwag mong pagtakpan at humingi ka ng patawad sa Kanya. Okay, ask God's forgiveness. Lord, nagkasala ako. Lord, napalayo na ako sa iyo. Lord, malayo na ako. Lord, please forgive me. And then, next bullet is, learn from your mistake. Matuto ka sa pagkakamali mo. Marami sa atin, hindi tayo marunong matuto sa pagkakamali. Di ba? Ang dami ng beses na nadisiplina ka ng Panginoon, pero hindi ka natuto. That's why, paulit-ulit lang ang palo sa iyo. Why? Because you do not learn discipline. And then next is, change your ways. Baguhin mong buhay mo. Magbago ka na. Hanggang kailan ka laging madidisiplina kay Lord? Change your ways. Ano ba yung gustong baguhin ni Lord sa buhay mo? Hindi ba? Baguhin mo na. And then lastly, respect and submit to authority. Mag-submit ka sa authority. And respect and submit authority. Sino yung authority sa buhay mo? Yung tatay mo, yung nanay mo, mamagulang mo, yung pastor mo, sa leader mo.
They are God's authority to institute discipline to you. Amen. Mga magulang at mga kapatid sa gabing ito, I would like to challenge every one of us. So can you challenge? Are you going through God's discipline at this time? May nangyayari ba sa buhay mo? Parang hindi maintindihan. Lord, bakit ganito? Bakit ko nararanasan ito? You do not realize you are actually under God's discipline. And when this happens, always ask God. Amen. Always ask God. Pintayin lahat ito mayo right now. Alam mo kaibigan, sa gabing ito, I know there are some people here tonight, maybe there is something that is happening in your life. May nangyayari sa buhay mo. Hindi mo maintindihan. Parang feeling mo parang nakalimutan ka na ng Diyos. Yeah. Parang feeling mo, pinabayaan ka na ng Panginoon. Parang feeling mo, galit sa iyong Diyos. Parang feeling mo, hindi ka na mahal ng Panginoon. But you do not realize that you are actually under God's discipline. Hindi mo alam. But tonight, I would like you to evaluate yourself. Tell mo, Lord, bakit nangyayari ito? Lord, what is happening in my life? What is happening in my family? Lord, bakit nangyayari sa aming pamilya to? Lord, bakit nagkasakit ako? Lord, bakit nawalan akong trabaho? Lord, bakit ang dami kong problema? Maybe it's God's touch to you. Remember, the Bible says, God disciplines those whom He loves. Ang ibig sabihin yan, hindi ka nakakalimutan ng Lord. Ang ibig sabihin niya, mahal ka ng Panginoon. Tinatawagan ka ng pansin ng Panginoon. That everything that is happening in your life right now, is yun ay kalabit ng Diyos sa iyo. Anak, magbago ka na. Anak, your way is not the right way. Hindi tama ang landas na yun tinatahak. Papunta sa kapamakan yan. So that God does not want any one of us to continue magpatuloy tayo sa landas na yan. Bakit? Because it leads to destruction. The Bible says, there is a way that seemeth right unto a man, but the ways thereof are the ways of death. Akala mo tama, ang landas na yun tinatahak, pero hindi mo alam na yun ay papunta sa kamatayan. So what does God does? Anong ginagawa ng Diyos? Tinatapik ka niya, kinakausap ko niya, binubulungan ka niya, tinatapik ka niya, pinapalo ka niya. Bakit? Tinatawagan ka niya ng pansin. Anak, ang layo-layo mo na. Natatanda mo ba noon? Ang lapit-lapit mo sa akin, lagi ka nagpipray, lagi ka nag-church, diba? Lagi ka nagbabasa ng Bible. Pero ngayon, anak, nakalimutan mo na ako. Diba? So, God is calling us. God is talking to us. Maybe there's somebody here. God is putting you under God's discipline. Now remember this. Bakit? Kasi mahal ka ng Diyos. Tatandaan mo yan. Hindi ibig sabihin na dumadang ka ng mga pagsubok, hindi ka mahal ng Diyos. In fact, dumadang ka ng pagsubok kasi mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal ka ng Diyos. So huwag mo sasabihin kay Lord, Lord, hindi mo na ba ako mahal? Lord, pinabayaan mo na ba ako? Lord, iniwanan mo na ba ako? Sasabihin ni Lord, hindi anak. The reason why you are going through all of this, because I love you. Because I love you. Gusto ko ituwid mo yung buhay mo. Gusto ko ituwid mo yung buhay mo. God does not want any one of us to continue in our wicked ways. As we close our eyes tonight, I want you to talk to God right now. And I would like you to evaluate what you're going through right now. Because I know there are some people here tonight, you are under God's discipline. Why don't you just talk to God and ask God, Lord, meron po bang bahagi ng buhay ko na dapat kong baguhin? Lord, meron po ba akong kasalanan na dapat iwaksi? Lord, meron ba akong dapat gawin na hindi ko ginagawa? It's only God and you who knows. I would like every one of you to come before God right now and ask God. Sabi mo kay Lord, Lord,
What are you teaching me? And be willing to change. Amen. Tala from Forerunners Network. I was in third year high school when God found me. Everything was doing well with my family at the time. My parents had a small business and I could say finances was not a problem. At least until I graduated. Our small business closed due to bankruptcy, and because of that, my parents separated. And that started the nightmare in our family. I was confused kasi kung bakit kailan pa ako nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, doon pa naging magulo ang lahat. Naging broken family kami. I had to stop my studies kasi hindi na ako kayang pag-aralin ng tatay ko. Kahit gustong-gusto ko na mag-aral ng college. Kaya at the age of 15, I started working at nakapagtrabaho sa isang fast food chain. Kahit sobrang hirap ng buhay, hindi tumigil ang Diyos sa buhay ko. My spiritual life continued to grow and my relationship with Him continued to get deeper. One day, while I was doing my laundry, I was daydreaming what studying in college looked like. And God spoke to my heart and asked me, "Do you believe that I am a limitless God?" At that time po, our church team was limitless. Kinabahan ako and I answered, "Yes, Lord." I was in doubt kasi I knew to myself, hindi ko kaya. Walang tutulong sa akin financially. At that time po kasi may bayad pa ang CCA. Pero sumagot pa rin ako, "Okay, Lord, I will study in TESDA for 6 months." Nasabi ko po ito dahil hindi po talaga kaya ang tuition fee sa college. Lalo na ang 4-year course. Once more, God asked me, "Do you believe that I am a limitless God?" Sobrang bilis po ng tibok ng puso ko that time. But I answered Him again, "Sige Lord, mag 2-year course na lang ako. At least, di ganoon kabigat. At 2 years lang naman." Pero hindi tumigil si Lord. And He asked me the same question again. "Do you believe that I am a limitless God?" And sabi ko, para matigil na to Lord, sige, mag-aaral na ako sa college ng 4 years. When I finally answered Him, the conversation stopped. Nagpray ako kay Lord to guide me and be with me for the next plan, to guide me and be with me for His next plan for my life. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko po talaga kayang mag-aral sa college. I was confused, but my heart was in peace, knowing that God is preparing something for me. I enrolled in CCA in 2014 and I took Bachelor of Science in Entrepreneurship. Naging working student po ako. Sobrang hirap po maging isang working student. May schedule then from 7 a.m. to 2 p.m. sa school and 3 p.m. until 12 midnight nagtatrabaho po ako. Minsan po, hindi ako makakatulog agad kasi I need to finish some school works. Then gigising po ako ng 4 a.m. para mag-devotion, then papasok pa sa school. At this time din po, until Saturday po yung school namin. Pero sa grace po ni Lord, nakakapag-disciple pa po ako noon. And I finally graduated in 2018. And I was the first degree holder in our family. Napaka-imposible po nito para sa akin. Pero God made it possible. Currently, God has blessed me sa pagkakaroon ng work sa isang magandang company. And also, God blessed me sa pagkakaroon ng sariling family at sariling tahanan. God has continuously blessed me and my family. Sobrang layo na po ng buhay na nararanasan ko ngayon kaysa dati. Yung mga dating pangarap lang, unti-unti pong pinaparanas ng Diyos sa amin. At masasabi ko po na isa sa mga dahilan nito ay pagtitiwala sa Kanya, lalo na sa aming finances. Kami pong mag-asawa, ayaw namin pinag-aawayan ang pera. Dahil naniniwala po kami, sobrang liit ng bagay na ito para pag-awayan pa. And we fully entrust everything to God. Kaya naman, ang naging goal namin ay makapagbigay kami ng aming tithes and offerings monthly. Simula po nang ginawa namin ito, our vessels never run out. In 1 Corinthians 2:9, however, as it is written, what no eyes has seen,
what no ear has heard, and what human mind has conceived, the thing that God has prepared for those who love Him. Sa Tagalog po, wala pa pong matang nakakita, wala pa pong tenga na nakarinig, ni sumagi sa isip ng tao, wala pa. Sa plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Huwag po nating limitahan ng Diyos sa kayang gawin niya sa buhay natin. To God be the highest glory po. Let's pray and offer to God our tithes and offering. Tayo pong lahat ay tumayo. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito na binigay niyo sa amin, Lord. Narito po kami, Panginoon, kasama ng aming mga offerings, Lord. Tanggapin niyo po ito ng buong puso, Panginoon. Lord, we cannot outgive you. Walang kwenta ito sa inyo, Panginoon. Hindi mo ito kailangan, Lord. Pero, Panginoon, alam mo yung puso namin, Lord. Alam mo, Panginoon, na nanggagaling ito sa puso ng bawat isa. Tanggapin mo ito, Panginoon. Upang, Lord, magamit ito sa ikakarangal ng inyong pangalan. Lord, I'm praying for those, Lord, na merong business dito, Panginoon. Lord, bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge para to reach strategically, Lord God, yung mga clients na pwede nilang makausap for their business, Lord God. I'm praying for provision upon their business, Lord God. Sa mga nagtatrabaho dito, Panginoon, Lord, i-bless niyo po kami. I'm praying for provision, Lord God. Give us wisdom and knowledge, Lord God. At tulungan mo kaming maging faithful kami, Lord God, sa mga trabaho na binigay niyo po sa amin. Sa mga nagtatrabaho, sa mga estudyante po na narito, especially those who are working student, Panginoon. Lord, bigyan mo sila ng kalakasan, Lord God, ng katatagan ng loob para ipagpatuloy po kung ano man po yung sinimulan mo sa kanilang buhay. At sa bawat isa na nandito na magbibigay, Panginoon, pagpalain niyo po kami at gamitin niyo po ang lahat ng ito, ang mga tithes and offerings po namin, Lord God, para sa ikakalawak ng iglesia niyo lamang. Lahat ng ito, Panginoon, sa inyo lamang po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.